Stress ako sa mga Koreana na ito kasi yung asawa ko. Pagkadinig ko na nag-share siya sa akin ng ganitong storya, tumaas talaga yung BP ko. Sinabihan daw siya. Naano ko na, kaya stress yung mga bata dito eh. Nasa 8,000 every month yung binabayad doon. Ayun na si Doyon, no? Tingnan natin kung saan yan pupunta si Doyon. Si Doyon, ipapasok din siya sa... Kasi gusto ni Doyon na... Yung mga kuya nakakayang kumain ng, alam niyo yung... Oh, diba? Ang mura ng Nutella dito. 계산품을 스캔해주세요. Tingnan natin kung anong oras tayo makakarating sa school nila Doyon. Alam tayo dyan. So, nakaraan, doon pa kami pumupunta ni Omoni. Meron palang shortcut dito. Sa kabila kami dumadaan. Dito, meron palang shortcut. Doon pa kami dumadaan. Doon. Ikot pa doon. Meron palang shortcut. Makikita mo na agad yung school. Check lang natin si Doyon. Spy lang natin siya, i-spy. Ang likod niyan, yung nakikita niyong green, yun yung sinasabi ko sa inyong Costco na siya. Parang Costco dito, traders. Ito tayo ngayon sa school nila Doyon, pero si Doyon susunduin siya ng Adong Center. Feeling ko itong yellow bus na sa gilid. Ito, yung sa gilid dito. Hinihintay nating makalabas si Doyon. Hido yan! 도윤이 이 아이예요. 네, 이렇게. 태권도는 이따가 아동센터에서 갈 거야. Nasundo na si Doyon. Dadaan ako ng traders. Ito yung sinasabi ko sa inyo, parang Costco, malapit sa bahay namin. Malapit lang din sa school nila Doyon. Likod. Ayan. Tingnan ko kung may mabili tayo dyan. Magsasanggipsal kami today. Maganda. Yung wala masyadong taba. Ang mura ng Nutella dito. Kumpara sa internet. 계산품을 스캔해주세요. Lalakad na lang ako. Sayang yung pang taxi. Pwede naman bus, pero sayang din yung pang bus. Hindi naman masyadong mabigat. Exercise na din. Alay, lakad tayo doon. Ipa, Nipa. Ayun ni Ipa, Nipa. Malhaba. Malasaya, Ipa, Nipa. Ipa? Ipa? 아니지? 아니야, 맞지? Ito yung nabili natin karne. Masarap to kasi makapal. 나까? 딸에 넣고 먹는 아. Grabe, di ko yung makain yung mainit. Oo. 원래 뜨거운 맛을 먹는다. Ay. 맞죠? Hindi ako 뜨뜻한 makakain. 맛을 먹는다. Hindi ako makakain ng mainit. 돈이고 좀 떠놓을까?
이거 이것도 볼까? Sila lang. Sakin pa. Yung mga kuya nakakayang kumain ng, alam niyo yung, 코리안 볶음밥. 코리안 스타일 볶음밥. alam niyo yung, no, ganyan pa. Tapos, ewan ko paano ko pa-explain. Tapos, kain diretsyo. 너 보고. 너 보고. 김 넣고 그래. 이거 뜨거워 지금. 뜨거워갖고 색깔 났고. 김 보고 주고. Okay, doon yan. O, diba? 위에서 나왔어. 안 맵지? 천천히 먹어 천천히. 너 식어서 먹어도 돼. The next day. Yan. Ito kami ngayon sa loob. Ayan. Buti na lang mayroong waiting area dito. Hinihintay naming makalabas. Ano na, 12:53. Ayun na si Doyon, no? Tingnan natin kung saan yan pupunta si Doyon. Ayun si Doyon, no? 나봤어? 있어 없어? 아직 안 왔어. 그럼 여기서 기다려야지. 알았어? One eternity later. 안녕하세요. 저는 이제는 양반이라입니다. 박수! 자, 어떻게 소개했어? 안녕하세요. 저는 이도윤입니다. 저는 태극기를 좋아합니다. 왜 좋아하냐면 멋있어서 그렇습니다. 감사합니다. Ay, very good. Good morning, everyone. Ayan, isundo. Ay, sundo. Nilalamig yung ating estudyante. Dito na lang kami sa harap sa makan. Malapit lang naman. Pero si Doyon gusto sumakay sa papa niya. Si Omuni muna nagbantay sa dalawang bibe. Ihatid ko lang to si Doyon. Pero hanggang gate lang naman. Yung asawa ko kasi diretso siya sa trabahoan niya ba. Ilang din kasi siya ng ano ng asawa ko ba. Sa work niya. Daanan. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 고비 왔다. 있습니다. 아니, 아빠 고비 어린이 아니야. 보호구역입니다. 전방에 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 전방에 연속으로 So, 과속 방지턱이 있습니다. Diyan, pwedeng i-drop. 방지턱이 있습니다. I-drop by. 전방에 연속 자. 나, 자. 좋아. 저기 한번 해라. 너희 가지고 있겠어? 자, 할 수 있어? 자, 저기 가봐. 어디서? 여기서 갈 거야, 너희나? 여기? 하? 같이 깎아? 괜찮아? Ayan, sinundan ko lang si Doyon. Actually, parang hindi na talaga pwede. Wala na ako nakitang parents doon na kasabay umakyat. Parang sinundan ko lang si Doyon kung tama ba yung pinasukan niya. Nag-spy ulit.
Ayun. And, ito na nga, pauwi na naman tayo ng bahay. Asakasihin ko na naman yung dalawa. Pero si Ayon, yung buhok niya, inayos ko na yun. And hindi ka masyadong sobrang hingal kasi hanggang doon kami dinrap ng asawa ko sa school talaga. Hingal pa rin. After mahatid ni Duyon, ang dalawang bibing babae naman. Mga supportive lolo and lola. Ay go! Sok na yung mga estudyante natin. So yung blue na yan, sa taekwondo yan. Pag every Monday bit-bit, every Friday naman ibabalik kasi lalabhan yung uniform. Ang kumot ni Ayon. Alololololo. Ulo. Cha, umadyo. Igo, itaga. One eternity later. Si Duyon, ini-spy ko. Ayun si Duyon, no. Tinitingnan ko lang siya. Wala pa kasi yung sasakyan niya na magsusundo sa Adong. Nandun lang si Duyon. Yan sa Adong. Nagis ko naman. Ayun. Dito tayo sa Malaya. Ayan, yung distansya namin ni Duyon. Yan, waiting pa. Dito yung pakita. Para at least alam na natin na, di ba? Responsible na ba si Duyon? Pero hindi naman yan sila basta-basta pinapalabas. Yun. Kasi may mga guardian, 3 yung guardian. Ayan. Makita kaya tayong Duyon nagtatago dito sa gilid-gilid. A few moments later. Ayun yung kasamahan niya. Dito na ko na lang hintayin. Si Duyon, ipapasok din siya sa... Kasi gusto ni Duyon ng sports, di ba? Itatry lang siya. Yung, arang lang ba? Hindi naman talaga... Kung gusto niya. Pero lang siya ba? Itatry sa soccer. 이게 좀 좁아가지고 Kaya binilhan siya ng medyas, sapatos, 딱 맞네. 신발 po, 얼마야? 220. 얼마? 가격? 응? 4만 원. 자, 돈이 이렇게 해서 쭉 당겼어. 이렇게 딱 거는 거야. 내가 혼자 해볼래. 자, 혼자 해봐. 그딱 벌려야 돼. 이렇게. 이게 좀 Pogi naman na 좁아가지고. yun. Tapos meron din pakabang pak. 발 이렇게 움직여봐. 커 아니면은 딱 맞아. 딱 맞아. 딱 맞네. Easy tayo, lalo na sa mga schedule sa mga bata talaga. And dito si Duyon, 'di ba? Elementary na siya. Yung pasukan niya is hanggang 8. Dapat 8:30 nandun na siya. Very thankful talaga ako kay Lord. Parang blessing talaga na ang perfect lang na itong pangatlong trabaho ng asawa ko, yung oras niya perfect talaga siya na maidadaan si Duyon kaumagahan and pwede niya pang i-drop kasi ngayon pwede na si Duyon na hindi doon araso pang Miss Korea. tama talaga itong Miss Korea kay Nayo, no? Oni Koji tsak perfect talaga siya ngayon na madaan na siya ng asawa ko. Tapos saglit, bababa lang naman yung asawa ko para makita niya si Duyon na nakapasok na doon sa loob.
Nandun lang sa may ano, kasi may teacher naman din na nag-aabang dyan sa harap eh. Ganun. So, ngayon, pwede na hindi ko siya samahan pag morning. Pwede na yung asawa ko. Perfect na. Thank you so much, Lord. Kasi nung unang work niya, hindi talaga pwede. Kasi ang aga niyang lalabas sa bahay. Ganun. And, next is 12:40. Ngayon, iba na yung schedule niya. Mag-iba yung schedule daw. May 12:40, may 1:30. So, after nyan, may schedule siya ng Adong. Adong Center dito, sa gobyerno yan siya, libre yan. Mag-aaral sila doon. Meron ding mga ibang activities. Pero hindi buong araw doon si Doyon, buong afternoon. Kasi nga, isa-send din namin siya sa Taekwondo. Nandun pa rin siya sa Taekwondo. Yung time niya sa Taekwondo is time din ni Nayon. Para magkita naman sila ng magkapatid. Pwede si Doyon sana sa mas maaga pa. Kaso lang, ginawa talaga namin na magkita sila sa oras na yan, no? And babalik naman si Doyon naman sa Ado, tapos uwi ng bahay, ihatid din siya ng bahay. Pero hindi nga lang sa bahay, diretso doon lang sa may sa may Debek, sa may Mart. Ito na nga. Si Doyon ngayon, kung nakita nyo, binilhan siya ng mga pang soccer, ganon. Kasi ipapasok siya dito sa Hagwon. Dito sa Korea, may dalawang klaseng Hagwon. Ito is yung private learning institute na tinatawag dito sa Korea, Hagwon or academy. Pwede siya sa parang tinatawag na pang academy or yung academics ba, yung pang study or yung pang activity. Yung activity lang, like yung mga taekwondo, piano, ballet, yung mga swimming, yung mga ganun. Yung sa academic naman, yung mga study like sa Korean, kunwari hindi pa marunong magbasa yung anak mo, sa English, sa mathematics, ganun. Yung mga, ganun, yung mga dito klaseng Hagwon na sinesend yung mga anak. No? And 'di ba, ang gusto ni Doyon maging soccer player siya. Nakita niyo 'yan sa gusto niyang maging 뛰어난 운동신경으로 바깥돌이 나가면 매달리기를 잘하는 이도윤 어린이는 축구 선수가 꿈이라고 합니다. suportahan natin yung pagiging niya. Kasi kami ngayon, hindi na talaga namin pinapressure yung mga bata na ipasok sa mga Hagwon sa academic. Kasi, gusto lang namin ma-enjoy. And ito, dito muna tayo sa soccer. Kaya, ipapasok namin si Doyon. Nagkaano kami ng asawa ko na, ayun, itatry natin pasok si Doyon. Yung parang lang niya ba? Diba? At least, hindi naman masabi niyo, hindi niya naman ako sinubertahan sa gusto ko, ma. At least, di ba, na-try niya na, baka hindi niya pala gusto, ayoko pala nito, ma. Ang kapagod pala nito, ma. Di ba, at least, niya ba, matry niya yung gusto niya. Hindi yung parang, soccer daw, pero hindi naman ako sinuportahan, day. Di ba? Di, pasok natin, pasok. So, naghanap pa yung asawa ko kung saan natin siya ipapasok. Pero binila na ng mga gamit. Kasi ipapasok natin yan. Weekend lang. Hindi pwede yung weekdays. Kasi syempre, full na kasi si Doyon eh. Pagod na yan pagdating sa bahay. Tapos, ipapasok pa natin yan sa, sa soccer na, pagod. Weekend lang. And then, ito na nga. Medyo na-stress ako sa mga Koreana na, ito kasi yung asawa ko, may mga kakilala na mga sa linya sa work lang ba na alam na mag-grade 1 si Doyon. So parang sinabihan daw siya. Hindi ako nag-share ng mga stress, yung mga ganon. Pero ito talaga, gusto kong i-share kasi mag-grade 1 na si Doyon. And ito, parang hindi naman kami nag-away ng asawa ko. Parang lang ako talaga na, kumbaga yun? Pagkadinig ko na nag-share siya sa akin ng ganitong storya, tumaas talaga yung BP ko. Parang, talaga ko, bakit naman gano'n yung sasabihin nila? And yung sinagot mo? Yung gano'n talaga yung, paano mo sila sinagot? Dapat daw pinasok sa, sa academy na yung mga aral-aral. Para yung parang maging habit na maging sa pag-aaral, ganun ba?
Sabi ko, parang naano ako na, para daw paglaki, maging habit nga daw, ipasok habang bata pa lang daw. Kaya, naano ako na, kaya stress yung mga bata dito eh. Sinabi ko talaga tingnan mo, 'di ba nakikita mo naman mga bata dito stress kasi bata pa lang, wala na, stress na agad. I mean, ano ba, yung parang, ha? Sabi ko nga, pagkarinig ko talaga na, ha? Ipapasok pa namin ng si Duyon sa ganyan, sa mga aral-aral. Si Duyon na ngayon marunong magbasa. Yung parang marunong na ngayon marunong mag-addition, subtraction, multiplication, ganon. Ano talaga ako na, ha? Para daw maging habit na, kaming mag-asawa, pinag-usapan talaga namin, bata pa lang, si Duyon pa lang yun, pinag-usapan namin kung ano yung gusto namin sa mga anak namin. Ayaw namin silang ma-stress pagdating sa school. Yun yung usapan talaga namin. Parang hindi talaga namin sila i-stressin, no? Yung parang hindi namin sila pagdating sa school, basta suportahan lang namin sila. Kasi yung asawa ko, hindi din niya na-stress pagdating sa school. Hindi yan pinilit ng mother niya na, ito yung gustuhin mo, ito yung tahakin mo, yung mga ganyan. O dapat ganito, ganyan. Wala. Depende na lang din kung gusto talaga ni Duyon. And alam niyo ba, ang mahal niyan kasi yung kasabayan dati ng work dati ng asawa ko, pinasok yung anak niya doon sa parang ganyan, academic na kasi hindi pa daw marunong magbasa. Nasa 8,000 every month yung binabayad doon. Mag-aral ka. Pero yun, English, may math. If ever si Duyon mismo yung gusto na, 'di ba? Suportahan din natin. Pero sa ganito na edad na ma-stress na yung anak ko na ipasok sa mga ganyan na hagon sa academic, mas better na pinag-usapan talaga namin na mas better na dito namin sila sa activities ipapasok. Yung mga talent, yung mga kung anong gusto nila. Mahaba-habang seremonyas tong ating ngayon lang man ako nag-share, and ayun na nga, hindi talaga siya required dito, hagbon-hagwod na yan. Depende na lang talaga yan sa bata, sa parents, and totoo yun, realidad yan na madalas din yung parents, and may nakita kayo na drama na, yun nga, yung totoo din yun. Kasi dito din sa Daegu, merong lugar dito na, as in, yung lugar na yan, ang daming hagbon dyan. Tapos, parang ganun yung nangyayari na parang halos lahat isend. Yung mga nakatira dyan, isend talaga sa hagon. Kaya, merong kaibigan yung asawa ko dyan. Ngayon ko lang share. Lumipat, parang hindi yung ganyan na klaseng society. Lumipat ng ibang bahay. Ngayon ko lang yan na ikwento sa inyo. Lumipat sila ng ibang lugar. Pero dito pa rin sa Daegu. Realidad yun. Pero, sabi ko nga, hindi siya required, and nasa tao, ang pagiging matalino din kasi nasa tao yan. Kung kahit ipasok mo yan academy, kung yung tao wala namang di ba, hindi interesadong makinig, wala din namang mangyayari. Pero kung meron namang tao, kung ipasok mo sa academy, kung interesado talaga siya na matuto, di good. Pero kung hindi naman siya interesado, wag mo nang ipasok kasi masasayang lang ang pera natin, di ba? Nasa bata din kasi, kung interesado siya, go. Kasi, interesado siyang matuto. Interesado siyang mag-improve yung niya. Pero kung hindi siya interesado, kahit ano pang ipukpok natin sa bata, sasakit lang yung ulo ng bata niya. Masakit, diba? Sayang. Yun yung realidad dito na minsan talaga dahil na lang sa parents, no? And, totoo naman yun na kailangan din ng mga bata yun. Yun nga, yung gusto mag-improve ng mga bata kasi sa academy, mas kasi din sila advance. Yun lang, yung iba dyan is dahil na lang sa mga parents kasi kailangan hindi din maging hindi sila mapag-iwanan because of the society. Pero depende ang daming rason, not lang ganun. Pero totoo yun na, yun nga sa drama, totoo yung may ganong pangyayari. Yun nga, yung sabi ko na lumipat na lang ng ibang lugar kasi parang hindi ayaw ng ganon na klaseng society din ng kaibigan ng asawa ko. And then, ano pa yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na. Pinsan ni Abu G,
Yun, di ba sabi ko sa inyo, 3 yung anak nun. Sabi ko nga, hindi yung mga pinasok sa mga klaseng mga hagwon, academic man yan, or yung sa mga talent. Hindi yan pinasok, pero look, nakapag-graduate yun ng college. Yung college na yun, matalino pa. Yung parang, ano pa daw, sa first year, second year, third year, fourth year niya, parang yung grades niya, parang pang top 1. Kaya, nababalik daw yung, yung tuition fee. Diba? So, depende. Pero madami din naman kasing college dito. And ngayon, may work na siya. Yung trabaho nila, may parang business. Business sila ng jowa niya. Chinika ko na talaga sa inyo, minarites. No? Oh, diba? Nasa diskarte lang yan. And, wala din kasi yan talaga sa talino-talino lang eh. Nasa diskarte lang talaga yan. Ako ha, ito pa yung isi-share ko sa inyo. Ang dami ko ng sharings. 4 kaming magkakapatid, di ba? Hindi lang talaga yan sa talino-talino. So, sa aming 4, may isa dyan, yung singer, lagi niyang sinasabi na, ako lang talaga yung parang hindi nasasali sa mga honor-honor, yung mga ganon. Ako lang yung parang mahina sa English. Yun yung lagi niyang sinasabi. Pero look ngayon, after ilang years, siya lang yung nakapag-work ng call center. O ngayon nagwo-work siya sa call center company ngayon, o di ba? Imagine that wala akong guts ng mga interview. Promise, wala. Parang ang kabog-kabog talaga ng dibdib ko pag ine-interview ako. Parang, Diyos ko, parang alam mo yung paano ko siya i-explain? Jesus name, parang pag interview na talaga, parang akong, ewan ko pa, paano ko siya explain. Kaya dati, magaling lang ako sa study, dati sa mag-memorize, tapos, kung meron mang recitation, yung parang, na siya, kinabisado mo na, ganon, pero yung pronto, Diyos ko Lord, manginginig, kahit nga sa recitation, manginginig pa rin ako. Dati yung mga drama-drama, okay lang yung mga drama-drama, kasi sinasali din ako ng mga teacher ko sa mga competition sa mga drama-drama, okay lang yun, kasi parang naman din napag-aralan mo na, pero yung mga impronto talaga, yung mga impronto, wala kong talent, wala Jude. Kaya yung mga pa-interviewin, kaya ngayon nga, wala, di ba? Wala talaga, nasa yan eh. Kaya, yun yung binibuild din namin kay Duyo na may self-confidence. Wala akong self-confidence. Ngayon nga, akalain nyo yun, nagbablog tayo. At least itong pagbablog, mali, pwede bang mag-take 2 yung sinasabi. Pero, yung sinishare ko naman sa inyo is, realidad, walang fake. Yun lang, minsan pag bali pala yung sinasabi ko, or pag nagkakamali, minsan go na nga lang. Yung wala, hindi na take 2 Pero, at least, genuine yung mga sineshare ko sa inyo. So, ayun lang. Anyway, mahaba na ng seremonyas to. Pasensya na. Sa mga gusto lang makinig ng aking seremonyas, ha. Anyway, thank you very much. Annyeong!